Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ano pa kaya ang iyong mahihiling matapos mo makamit ang iyong mithiin? Magpapabaya ka na lamang ba dahil nagganap mo na ang iyong pangarap at wala ka nang gagawin? Ang bagay na ito ay naging panganib sa bansang Israel. Maaring natuon sila sa tagumpay na kanilang nakamit, kaya naman bilang hamon, si Josue ay nagbigay sa kanila ng mensahe tungkol sa katapatan. Ito ay ating matatagpuan sa ika-23 at ika-24 na kabanata ng Josue. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang huling dalawang kabanata na ating pag-aaralan dito sa aklat ng Josue ay masasaksihan natin ang pagkamatay ni Josue. Nasaksihan natin sa nakalipas na mga pag-aaral ang iba't ibang mga lipi ng bayang Israel. Nakita din natin ang aral tungkol sa pagtingin natin sa ibang taong. Ganyan din ang pagkilos ng mga taong malayo sa kalooban ng Diyos. Kailangang maging maingat tayo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa ika-23 kabanata na ating pag-aaralan ngayon ay makikita natin ang panawagan ni Josue tungkol sa katatagan at katiyakan sa bayang Israel. Nanawagan siya ng paghahandog at pagsasaalang-alang sa tipan ng Diyos. Kung mapapansin natin, ang mga tao sa kasaysayan ng salita ng Diyos bago sila mamatay, sila ay nagkakaroon ng tagubilin sa kanilang naiiwan. Tinawag ni Jacob ang kanyang 12 anak bago siya mamatay upang magpahayag at magkaroon ng tagubilin bago siya lumisan. Tinawag din ni Moises ang 12 lipi at sila ay kanyang pinagpala. Ngayon naman, pagkalipas ng 40 taon, pinatawag ni Josue ang mga lipi ng bayang Israel upang bigyan niya ng mga huling tagubilin bago siya mamatay. Tunghayan natin ang mga huling habilin ni Josue sa bayang Israel. Sa talata 1-3 ay ganito po ang sinasabi. At nangyari, pagkaraan ng maraming araw, nang mabigyan ng Panginoon ng kapahingahan ang Israel sa lahat nilang mga kaaway sa palibot, at si Josue ay matanda na at puspos na ng mga taon, ay tinawag ni Jose ang buong Israel, ang kanilang matatanda, mga pinuno, mga hukom, at ang kanilang mga tagapamahala. At sinabi sa kanila, ako'y matanda na at puspos na ng mga taon. Inyong nakita ang lahat ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng bansang ito para sa inyo, sapagkat lumaban ang Panginoon ninyong Diyos para sa inyo. Sa ngayon, sa mga talata na ating binasa, tinawag ni Josue ang mga tao at sinabi niya sa kanila, ako ay matanda na. Ipinahayag na ni Josue ang kanyang kalagayan at nararamdaman. Kung ating papansinin ang pinakamensahe ng kanyang sinabi, mapapansin natin na pinaalala niya ang mga kadakilaan na ginawa sa kanila ng Diyos. Sa talata 3-6 ay ganito po ang sinasabi, inyong nakita ang lahat ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng bansang ito para sa inyo, sapagkat lumaban ang Panginoon ninyong Diyos para sa inyo. Narito, aking itinakda sa inyo bilang pamana sa inyong mga lipi, ang mga bansang nalalabi, pati ang mga bansang aking inihiwalay mula sa Hordan hanggang sa malaking dagat sa kanluran. Itataboy sila ng Panginoon ninyong Diyos mula sa harapan ninyo, at palalayasin sila sa inyong paningin, at inyong angkinin ang kanilang lupain, na gaya ng ipinangako ng Panginoon ninyong Diyos sa inyo, kaya't kayo'y magpakatatag na mabuti
at maingat na gawin ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises at huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa. Ipinaalala ni Josue sa kanila ang mga ipinagbili ni Moises na kailangan nilang gawin. Sa talata 7 hanggang 8 ay ganito po ang sinasabi, huwag kayong makihalo sa mga bansang ito na nalalabi sa gitna ninyo. Huwag ninyong banggitin ang mga pangalan ng kanilang mga Diyos ni susumpa sa pamamagitan nila, ni maglilingkod o yuyukod sa mga iyon, kundi humawak kayo sa Panginoon ninyong Diyos na gaya ng inyong ginawa hanggang sa araw na ito. Ang matinding panganib ng pagtawid sa Ilog Jordan, ang pagharap nila sa kanilang mga kaaway sa isang di kilalang lupain, ang pagharap sa lahat ng di nila nalalaman sa pook na iyon, at ang pagharap din nila sa kanilang paligid ang magpapanatili sa kanila upang maging malapit sila sa Panginoong Diyos. Ang lahat ng ito ay kinilala ni Josue sa mga pagkakataong ito, sapagkat nagtatamasa na sila ngayon ng kapayapaan at kasaganaan. Subalit sila ay binigyan ng babala na kung sila ay payapa at sagana na, ay nawala na rin sila sa paningin ng Diyos. Likas na ito sa tao. Sa madaling pagkakataon, nakikita natin ang ating sarili na malapit sa Diyos kapag tayo ay sagana at payapa. At nakikita naman natin ang ibang tao na pinarurusahan ng Diyos dahil sa kanilang suliranin at paghihirap. Subalit, mga kaibigan, sa panahon na tayo ay sagana at payapa, doon tayo sinusubok ng Panginoon. Gaano kaya karaming tao ang nagiging palalo sa mga pagpapala na kanilang tinamasa? Saksi ang kasaysayan ng maraming hari sa lumang tipan at mga pangkaraniwang tao mula noon hanggang ngayon ang naging mapagmataas at palalo dahil sa tinamasa nilang kayamanan at kasaganahan. Mga kaibigan, hindi sa paghihirap at gulo ng buhay ang tunay na pagsubok ng buhay. Sinusubok din tayo ng Diyos sa panahon ng kasaganaan. Naaalala ba ninyo si Haring David nang siya ay payapa at nananahimik sa tuktok ng kanyang palasyo? Noong panahong iyon, siya ay sinubok ng Diyos. Siya ay nagkasala sa paningin ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nagbigay ng babala si Josue sa kanila. Ginawa na ng Diyos ang lahat ng mga kailangan ng sangkatauhan. Manatili kayong malapit at sumunod sa Kanya. Kung gagawin ninyo ito, ipagpapatuloy niya ang pagpapala sa inyo. Subalit nagbigay din siya ng babala na maaaring gawin ng Diyos kung sila'y susuway at tatalikod sa Kanya. Sa talata 11 hanggang 13 ay ganito po ang sinasabi, kaya't ingatan ninyo ang inyong sarili, ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos, sapagkat kapag kayo'y tumalikod at sumanib sa nalabi sa mga bansang ito na naiwan sa gitna ninyo, at kayo'y nagsipag-asawa sa kanilang mga kababaihan, at sila sa inyo, ay alamin ninyong lubos na hindi patuloy na palalayasin ng Panginoon ninyong Diyos ang mga bansang ito sa inyong paningin, kundi sila'y magiging silo at bitag sa inyo, isang panghampas sa inyong tagiliran at mga tinik sa inyong mga mata, hanggang sa kayo'y mapuksa dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Binigyan ng babala ni Josue ang mga Israelita sa mga bagay na maaaring magdulot ng kaparusahan. Sa talata 15 hanggang 16 ay ganito po ang sinasabi, kaya't kung paanong ang lahat ng mga mabuting bagay na ipinangako ng Panginoon ninyong Diyos ay nangyari sa inyo, ay gayon din dadalhin ng Panginoon sa inyo ang lahat ng masasamang bagay hanggang sa kayo'y mapuksa niya dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, kapag sinuway ninyo ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos ng kanyang iniutos sa inyo at humayo at naglingkod sa ibang mga Diyos at yumukod sa mga iyon, ang galit ng Panginoon ay mag-iinit laban sa inyo at kayo'y kaagad na mapupuksa sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa inyo. Ito ay masigit na hula para sa kanila kaysa babala. Sa ika-24 na kabanata, makikita natin na patuloy na
kinakausap ni Josue ang mga tao. Inihayag ni Josue sa kanila na tinitingnan ng Diyos ang kanilang kasaysayan at ang pakikitungo ng Diyos sa kanila. Sa talata 2 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang inyong mga ninuno ay nanirahan ng unang panahon sa kabila ng ilog, si Tera, na ama ni Abraham at ama ni Nahor, at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. Nahayag sa talata na ating binasa ang isang bagay na maaaring hindi pa natin alam noon. Nang tawagin ng Diyos si Moises at si Abraham mula sa Ur ng Chaldes, tinawag sila mula sa tahanan ng mga sumasamba ng mga Diyos-Diyusan. Tulad ng ating nabasa, si Tera, ang ama ni Abraham, ay naglilingkod at sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Dahil dito, maaaring may lumabas na katanungan, bakit pinili ng Diyos si Abraham upang pagmulan ng madaming bansa? Sagutin muna natin ang mga nasa likuran ng mga pangyayari. Nang matapos ang Babel, ang tao'y tuluyan nang nawala sa paningin ng Diyos. Wala nang naglingkod sa Diyos, kahit na si Tera, ang ama ni Abraham. Nang lituhin ng Diyos ang wika ng tao, nagkalat ang mga tao sa lahat ng dako. Subalit matapos sa kalituhan sa Babel, lalo pang lumala ang kanilang kasalanan sa pangangalunya. Ano na lang kaya ang dapat gawin ng Panginoon upang magpatuloy ang tao? Ang Diyos ay makatarungan at makatwiran kung humatol. Kaya niyang gawing mapanglaw ang sanlibutan kung nanaisin niya. Subalit hindi niya ginawa ang mga bagay na ito sapagkat nais niyang magbalik loob ang mga tao sa Kanya. At upang matupad ito, kailangang magsimula ito sa isang tao. At ang taong tinutukoy dito ay si Abraham. Nang tinawag siya ng Diyos, sinabi sa kanya na iwan niya ang Ur at ang kanyang pamilya. Ngayon ay alam na natin na si Tera ay isang taong sumamba sa Diyos-Diyusan. Subalit tinawag ng Diyos si Abraham mula sa liping ito upang linisin siya at mula sa kanya ay makagawa ang Diyos ng bayang pagmumulan ng tagapagligtas ng sanlibutan. Ngayon ay lumikha ang Diyos ng isang bayan mula sa pagawaan ng ladrilyo sa Ehipto. Mga kaibigan, kung tayo man ay gagamitin ng Diyos, tayo ay idadaan sa apoy ng pagsubok. Sa talata 5 hanggang 7 ay ganito po ang sinasabi, sinugo ko sina Moises at Aaron at sinalot ko ang Ehipto sa pamamagitan ng aking ginawa sa gitna niyon at pagkatapos ay inilabas ko kayo at inilabas ko ang inyong mga ninuno sa Ehipto at kayo'y dumating sa dagat. Hinabol ng mga karawahe at ng mga mangangabayo ng mga Ehipsyo ang inyong mga ninuno hanggang sa dagat na pula. At nang sila'y tumangis sa Panginoon, nilagyan niya ng kadiliman ang pagitan ninyo at ang mga Ehipsyo. At itinabon ang dagat sa kanila at tinakpan sila. Nakita ng inyong mga mata kung ano ang aking ginawa sa Ehipto at kayo'y nanirahan sa ilang ng matagal na panahon. Patuloy na ipinahayag ng Diyos sa kanila ang kanyang pangangalaga. Iniligtas sila ng Diyos sa mga Amoreyo na lumaban sa kanila at kay Balaam na sinubukang isumpa sila at ang pangangalaga niya nang sila ay tumawid sa ilog Jordan at sa panganib ng kanilang mga kaaway. Sa talata 13 ay ganito po ang sinasabi, at aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo pinagpaguran at ang mga lunsod na hindi ninyo itinayo, at ang mga iyon ay inyong tinatahanan. Kayo'y kumakain ng bunga ng mga ubasan at olibo na hindi ninyo itinanim. Ngayon, ang mga Israelita ay naninirahan na sa lupain. Subalit dahil sa hindi nila nilabanan ang lahat ng bayan na naroroon, sila ngayon ay napapaligiran ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Sila ay nasa tiyak na panganib. Nang matanto ito ni Josue, nanawagan siya sa kanila ng tapat na pagtatalaga ng kanilang mga buhay sa Diyos. Pakinggan ninyo ang sinabi niya. Sa talata 16 hanggang 17 ay ganito po ang sinasabi, ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo
ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ang mga Diyos na mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong titirhan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. At ang taong bayan ay sumagot, malayo nawa sa amin na aming pabayaan ang Panginoon upang maglingkod sa ibang mga Diyos, sapagkat ang Panginoon nating Diyos ang nagdala sa atin at sa ating mga ninuno mula sa lupain ng Ehipto, papalabas sa bahay ng pagkaalipin, at siyang gumawa ng mga dakilang tangdang iyon sa ating paningin at iningatan tayo sa lahat ng daan na ating pinuntahan at sa gitna ng lahat ng mga bayan na ating dinaanan. Marahil isipin natin na dahil sa mga dakilang pagkilos ng Diyos sa bayang ito ay mananatili silang malapit sa Kanya at paglilingkuran. Nasaksihan natin kung gaano kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Napakadali nating sabihin, marahil na ang bayang Israel ay mga kawawang tao dahil sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Subalit kaugnay nito ay madalas din silang bigo sa kanilang relasyon sa Diyos, kung kaya't ipinakita sa kanila ang dahilan kung bakit dapat silang maglingkod sa Diyos na buhay. Ikaw kaibigan, kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Sa talata 20 ay ganito po ang sinasabi, kapag inyong tinalikuran ang Panginoon at naglingkod sa ibang mga Diyos, siya ay hihiwalay at kayo ay sasaktan at lilipunin pagkatapos na kanyang gawang kayo ng mabuti. Mabuti sa atin ng Diyos ang nabubuhay na lupaypay sa pamamaraan, sapagkat hindi sila isinaalang-alang ang mga pagpapala sa kanila ng Diyos. Marami ang nag-iisip na maaari nilang gawin ang lahat ng kanilang naisin. Totoo na siya ay Diyos ng awa, pag-ibig at mga pagpapala, subalit siya ay Diyos ng katarungan. Nagpapasya siya kung sino ang nararapat at karapat-dapat na pagpalain. Sa talata 21 hanggang 26 ay ganito po ang sinasabi, at sinabi ng bayan kay Josue, hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. At sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y mga saksi laban sa inyong sarili, na inyong pinili ang Panginoon upang paglingkuran. At sinabi nila, kami ay mga saksi. Sinabi niya, kung gayon ay alisin ninyo ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ilapit ninyo ang inyong puso sa Panginoon na Diyos ng Israel. At sinabi ng bayan kay Josue, ang Panginoon nating Diyos ay aming paglilingkuran at ang kanyang tinig ay aming susundin. Kaya't nakipagtipan si Josue sa bayan ng araw na iyon at gumawa ng mga tuntunin at batas para sa kanila sa Shechem. Isinulat ni Josue ang mga salitang ito sa aklat ng kautusan ng Diyos at siya ay kumuha ng malaking bato at inilagay sa lilim ng ensima na nasa tabi ng santuaryo ng Panginoon. Napag-alaman natin sa ating binasa na nagtayo sila ng malaking bato at itinayo niya ito sa isang dakong malapit sa santuaryo. Kung ating natatandaan, ito na ang panahon ng pagpapaalam ni Josue at naging saksi ang batong iyon sa pagtatapos ng gawain ni Josue at naging saksi din ang batong ito sa pagbabago ng kanilang tipan sa Diyos. Ito ang ikapitong pagkakataon sa lupaing ito na nagkaroon ng mga pagpapaalala sa mga tipan nila sa Diyos at sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. Subalit bakit kailangan pa ng mga pagpapaalala? Sadyang likas na sa mga tao ang maging malilimutin na kailangan pang paalalahanan sa lahat ng kabutihan na ginawa sa kanila ng Diyos. Sino ang makapagsasabing pinabayaan tayo ng Diyos? Hindi ba't natutulog tayo at gumigising nang hindi natin pinoproblema ang hangin na ating ihihinga? O problemahin man kung sisikat o lulubog ang araw ngayon? Hindi ba't ang Diyos ang gumawa niyon? Mga kaibigan, mas may karapatan ng Diyos na magtanong kung tayo ay tapat sa Kanya. Kumikilos ang Diyos sa atin sang-ayon sa ating katapatan. Hindi siya magiging tapat sa atin kung di tayo tapat sa ating pakikihalubilo sa Kanya.
Sa talata 29 hanggang 30 ay ganito ang sinasabi. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Josue, na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay sa gulang na 110 taon. Kanilang inilibing siya sa kanyang sariling pamana sa Timnatsera na nasa lupaing maburol ng Ephraim sa hilaga ng bundok ng Gaas. Nang mamatay si Josue sa gulang na 110 taon, siya ay inilibing sa lupa na kanyang pinili. Sa talata 31 hanggang 2 ay ganito po ang sinabi, At naglingkod ang Israel sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng matatanda na naiwang buhay pagkamatay ni Josue at nakaalam ng lahat ng mga ginawa ng Panginoon para sa Israel. Ang mga buto ni Jose na dinala ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto ay inilibing nila sa Shechem, sa bahagi ng lupang binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor na ama ni Shechem sa halagang 100 pirasong salapi. Iyon ay naging pamana sa mga anak ni Jose. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat muli sa mga katotohanan at mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral namin ng iyong salita. Muli ito ay nagbigay sa amin ng tibay ng pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.